Hindi pa tayo tapos sa The Princess and the Frog bento dahil meron akong bagong design na nagawa. So, ito ngang ham will be the head of Tiana and ni Charlotte, yung best friend niya. Nilagyan ko ng konting soy sauce yung kay Tiana since magkaiba sila ng skin color. Hindi naman ganun ka-necessary itong colors, pero gusto kong maiba naman yung background. Sa rice ko pala ito ihahalo. For red, gumamit ako ng beetroot powder and butterfly pea powder naman for blue. Nung na-dissolve na yung powder, pinatak ko lang dito sa rice. And then, sa separate bowl, naglagay din ako nitong color red. Pero hindi siya nagiging totally red ha. Very light pink, ganun. After nyan, pinlace ko na nga yung blue na rice sa baba. And then, finlatten ko siya kasi ito yung magiging background natin. Ilagyan ko nga lang yung half babang part and then yung half naman sa taas is color pink. Luto naman ako ng crab sticks and tinanggal ko nga yung parang pinaka-outer part niya. For the head ni Tiana and Charlotte, nag-cut lang ako nung ham. Usually, scissors pala yung ginagamit ko pang cut. Meron ako separate scissors pang cut ng mga food lang ni Sophie. Yung nasa right pala yung may soy sauce and yung nasa left, yung as is lang finray. For Charlotte's hair, cheese yung ginamit ko. Aliw na aliw nga ako mag-cut nito. Nakikitan kasi ako sa kinalabasan ng hair. Hair naman ni Tiana, nori yung ginamit ko. Part by part ko nga siya ginawa. I think mas madali din, tas parang mukha naman siyang madudugtong kapag yung finished product na. Ito pala yung scene na bata pa sila ni Charlotte and Tiana. Favorite scene kasi ni Sophie yun. Sorry na hindi ko alam bakit pa jump ako dyan. Like, gagawin ko yung hair tas magsuskip ako sa iba. Parang medyo nagpapanik na din ata ako niyan eh. Kasi nga wala naman talaga din ako paggagayahan na bento, nakaka-stress. Cabbage din pala ulit yung ginamit ko para sa dress dito ni Tiana. The same dun sa last Tiana bento na ginawa ko for her. Naglagay din pala ako ng herbs para kunyari design. And ito na nga yung pinakamahirap sa bawat bento baon na nagagawa ko. Yung face talaga, like yung eyebrows, yung eyes, yung nose, yung mouth. Ako lang ba yung hirap na hirap sa ganito? Ang liit kasi nitong mga details na to. And mano-mano cut lang din yung ginagawa ko for this. I put mayo din pala sa likod ng nori para mag-stick talaga siya. Naglagay lang din ako ng konting crab sticks sa paligid. Happy naman ako sa outcome nito. Mas naging food art nga lang siya kesa sa like filling na bento. I'll follow for more bento ideas. Love, love!